Abalahin natin ang ating acting PNP Chief, Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. Chief, magandang morning. Magandang morning, Chief. At saka si Ka Jerry. Magandang umaga po, Katunying at ka Jerry at sa ating tagapakinig. Magandang umaga sa atin lahat. Chief, bakit pa meron pang lieutenant itong general nyo at bakit may acting pa yung PNP Chief na to? Kami ba nagkakamali? Totoo po yun. Wala pa po tayong promotion order for stars. So, Wala. Ganun pa man, tayo po ay tinalaga na Chief ng Philippine National Police. At kulang lang po ng rango pero na-designate po tayo na Chief at acting po siya ngayon. Opo. Pero may nagsabi sa akin na within the week ay ikakabit na raw po mismo ng Pangulo sa inyong balikat ang pang-apat ninyong estrella. Yung ba nasabi na rin po sa inyo? Wala pa po akong informasyon dyan. Pero ang iniisip ko na lang po, simula noong August 26, nung ako yun na italaga, napakarami nating kababayan na 100 million plus na umaasa sa serbisyo ng Philippine National Police. At nandiyan pa po ang Philippine National Police na 230,000 po kami para i-manage. Dami na pala, no? Yan po ang aking focus. Oo, alam naman ho ng marami sa atin na kaya talaga hindi pa maibigay yung pang-apat na estrella dahil mayroon pang may hawak noon si General Nick Torre. Pero di ba General na siya ngayon, General Manager. General GM na and then ang MMDA. Ano ho bang status diyan sa PNP? Formally, officially retired na po ba si General Torre? So far wala pa po kaming meron po kaming appointment order niya as General Manager. Nakakuha po tayo sa NMDA. Pero yung kanyang out of office ay wala pa po, inihintay po na natin. At of course kay General Torre na po ang pagpapasya kung siya po ay mag-optional retirement. Hihintay po natin yung mga dokumento. Pagka po may hawak ng isang civilian position at nasumpaan naman niya yun, does he have to tender an optional retirement? Hindi ba matik yun, Chief? Sa case po ng ating General Torre, ay kakaiba. Unlike pagka may election po, di ba? Pagka ikaw ay mag-file ng candidacy mo, yes, you resign. Pero ito po, hindi po natin mapagpasyahan kung ano po ang kanyang, kung saan po siya, anong status niya po. So, hala na po ang National Police Commission para mag-decide kung ano po yun. So, wala hong proseso naman po. Wala pong pagbabawal sa police na humawak ng isang appointive position na hiwalay sa kanyang organization? Pagka na-appoint po siya, of course, may dual po yun, dual pay. Hindi po pwede sa batas ng pagkakaalam ko. Yung double compensation. Double compensation. Sa isang designation at permanent sa isang designation. Opo. Ayun, klaro. Pero si General Torre naman siguro para kumbaga sa relationship wag nang maging it's complicated. Baka pwedeng mag-give way na. Total, tinanggap na niya. Tinanggap naman na niya yung position. At mukha naman magiging efficient siya bilang MMDA General Manager. Okay, sir, isang bagay lang, yung po bang pinapalaganap ngayon ng grupo, specifically ni former General Romeo Pocis na sinisingle out po sila na siya daw po nagayag lang ng kanyang damdamin laban sa katiwalian, siya pa hinuli ng pulis imbis na yung mga involved mismo sa katiwalian. Ano po bang official response nyo doon? Ang Philippine National Police ay dalawa lang po ang trabaho ng Philippine National Police. Ang police po ay nagpapatrolya at nag-iimbestiga. Dalawa lang po, reactive and proactive. And in the course of patrolling to deny the occurrence of crime,
And of course, in the course of investigation, nakaka-aresto po tayo Oo. ng mga tao na lumabag sa batas or we are implementing the law. So, saan po siya pasok doon? Doon po siya after the conduct of investigation. Mhm. Yung police po ay nag-iimbestiga to implement law, revised penal code, Republic Act. And so, nasunod naman po ang proseso. Nag-imbestiga ang police. Mm-mm. Ito po ay inusig sa husgado. At ito po ay pagkatapos usigin, pag na-resolve ho ito. At ito po ay idinulog ng husgado sa korte at finding probable cause. Ayan po, na-issuehan po siya ng warrant of arrest. So, wala pong sinisingle out doon. Mm-mm. Nasa proseso po yun. So kahit na sino pa, basta subject ng arrest warrant na inilabas ng husgado, huhulihin ng pulis. Tama po yan. He is a subject of warrant of arrest. Meron siyang visa ng warrant of arrest. Kaya hinuli po sa mga PNP personnel, particularly po ng QCPD at nandiyan po ang nag-spearhead ang Criminal Investigation Detection Group. Meron pa po bang iba na hinahunting kayo na ganito similarly situated? Lahat po ng ating may warrant of arrest ay of course i-implement ng atin. Sa katunayan, libo po yung mga may warrant of arrest. At kung sa kay General Pokis naman po ang pinag-uusapan natin, ito po ay inciting sedition. Marami po tayong mga naimbestigahan at napilahan ng kaso at nakabinbin po yan sa prosecution. And at the same time, meron din po mga may issuean siguro ng warrant of arrest. Opo. Okay. Speaking of wanted, pasensya na kayo, naalala ko lang bigla. Si dating Bucor Chief General Bantag po ba, ano na po ba ang sitwasyon niya? Dito pa ho ba siya sa Pilipinas? At hinahanap pa ho ba siya ng mga autoridad natin sa PNP? Tama po yan. Meron po tayong nakadedicate na mga team ng PNP, particularly Intelligence and Investigation Unit, para to track down ang ating General Bantag na former Bureau of Correction Director na kung saan na-issuehan po siya ng warrant of arrest na Nobel. At kasalukuyan, nagtatago po siya. Hinahanap po natin. Hindi naman po habang buhay ay magtatago ang isang tao. Nandyan po ang resources ng Philippine National Police at nakatutok po tayo para ma-aresto, ma-implement ang warrant of arrest against General Bantag. Ano pong info ninyo? Nandito pa rin sa Pilipinas? Sa pagkakalam ko, nandito lang po. Nandito pa po. Siya po'y taga-norte, no? Doon pa rin po ba ang info, kagaya nung dati? Siya po ay taga-norte. Of course, hindi po natin tinatanggal ang posibilidad na kung nasaan po siya na lugar ng Pilipinas. Actually, we've been in coordination not only here in sa Pilipinas, but of course, meron siyang whole departure order. At the same time, nakatimbre po siya sa ating mga law enforcement partners abroad. Opo. Isa pang wanted, Zaldico. Ang Interpol po, paano ang coordination ninyo sa PNP? Tama po yan. As of now, he's out of the country at nakatutok po tayo sa pagko-coordinate sa Interpol na kung saan meron na po siyang notice for his immediate repatriation at para makuha natin siya. Saan po siya nandoon ngayon? Ating Philippine National Police. Opo. Ang kagandahan natin, meron tayong mga police attaché sa iba-ibang mga bansa. Saan po ba siya naroroon ngayon sa latest information, Chief? Ang pagkakaalam ko, nasa Europe. Hindi po natin alam kung saan po sa Europe. Problema kasi sa Europe, pwedeng lumipat nang wala nang wala nang parang probinsya na lang yung ibang bansa. Pag bumiyahe sa eroplano, basta't meron kang Schengen visa. Tama. Tama po 'yan. Hindi rin po siya makakaligtas sa kamay ng batas. Sa darating na panahon, darating na mga araw ay
makukuha po. Hindi po lahat ng nagtatago ay makakapagtago ng habang buhay. Opo. Implement po natin ang warrant of arrest. Gusto lang namin kayo congratulate na Chief dahil sa kahit na ano pa nangyayari sa ibang mga sangay ng pamahalaan, ang PNP ay more than 80% ang inyong trust rating. Wow. Konting yabang. Ayusin niyo yung Congrats, kwelyo nyo. congrats. Ayusin yung kwelyo nyo. Congrats, sir. Congratulations. Maraming salamat po. At rest assured na ang Philippine National Police ay nandiyan po, bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Mhm. At ibibigay natin ng serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. At saka yung mabilis na aksyon sa mga pulis na involved naman sa mga kalokohan. Nakikita natin yun ngayon eh. Tama po yan. Isa po sa mga focus agenda natin ay of course sa integrity monitoring. It's very unfair for the 95% na gumagawa ng mabuti for their moral and welfare kasi itong gumagawa ng kalokohan ng mga pulis natin, mga 5%. Ilan lang? O hindi abot na 5%. It's very unfair for the 95% pagka hindi natin naparusahan o naimbestigahan at naparusahan ng itong 5% natin na gumagawa ng kalokohan na sumisira sa hanay ng Philippine National Police. At marami pong gustong magpulis. Katunayan, ngayong taon, hindi po bababa ng 8,000 ang ating na-recruit at nag-take root na po sila at kasalukuyan nag-training po sila. Marami pang gusto maging 8,000. 8,000 noong 2025. 8,000 noong 2025. At ilan po yung opening nyo ngayon for 2026? For 2026, aabot po ng mga 11,000 more or less. Aba, tingnan mo na. Ang taas na ng sweldo ng pulis. Kaya talagang ang pulis kapag maganda ang training, maganda ang umpisa, maganda ang foundation, ika nga, mahirapan mo ng tuksihin yan. Maliban na lang yung iba talaga habang nagkakaroon ng maraming pera, nadadagdagan ng asawa. Tama po yan. Tama po yan sa pagbigay sa programa ng ating Pangulong Marcos. Itong Republic Act 12314, ang ating General Appropriations Act for 2026, ay tumaas po ang ating pondo sa PNP. Ang pagtaas po nito ay numero 1 ay ang ating subsistence allowance ay 150 pesos a day. Ngayon po ay tumaas na sa 350 pesos a day. Laki po yun. At the same time po, sa susunod na 3 taon, 5% po ang increase kada taon ng salary. So marami po, including po ang per capita MOE po ng PNP sa 2025 is 1,660. Ngayon po, pinako na po sa 2,000 ang per capita sa MOE. So tumaas, including yung initial clothing allowance natin na sa mga recruit na 20,000, naging 30,000 na po. At ang ating replacement clothing allowance na 14,000 ay 20,000 po. So, isa lang po yan sa mga programa na ibinigay o inilatag, priority ng ating Pangulong BBM para sa Philippine National Police and the rest of the military other military or uniform personnel. Maganda na mga... So, hindi po tayo gagawa dapat ng ng mga kalokohan o ay member ng Philippine National Police. Wala nang dahilan dahil andyan na lahat ng benepisyo, Chief. Tama po yan. Kasi ang ating inaasam ay magbago ang PNP, matransform ang PNP. 3 lang po ang kailangan ng PNP para magbago. Unang-una is they should be paid or well paid. Nagsimula na po, tumaas na po ang ating sweldo at ang ating mga benepisyo. Pangalawa is they should be well-trained. At nandyan po ang kaukulan ng mga training na inilatag natin. At pangatlo po ay they should be well-equipped. Ang equipment po natin, titigil na tayo sa pag-recruit. Kung marami po tayong equipment kasi ito po ang effect nito ay force multiplier. Sa katunayan, marami po tayong programa for capital outlay. For example, ang Unified 911 ng ating Pangulong BBM, ng ating kalihim ng DILG. Si Secretary Juan Victor John Vic Rimulya Jr. ay
pinapalakas po itong Unified 911 na kung saan magkakaroon tayo ng mga responses at the same time binigyan po ng mga kaukulang equipment. For example, communication sa equipment. Nakapag-procure po tayo ng libong body-worn camera at Yun ang kailangan. Kailangan po yan kapag ka nag-a-arrest. Pag nag-a-arresto, tama yung pag-aresto ng mga otoridad natin ng PNP at na hindi kayo nabubutasan. Chief, sir, sana sa susunod na usapan natin, wala na yung lieutenant na yan at wala na yung acting. Salamat po. Congratulations. Mabuhay po kayo. Salamat Captain at Jerry sa pagkakataon ito. Mabuhay Salamat po kayo. po. Si PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr.